Hello po sa inyong lahat. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5, Mayo 5, May 5, 2024. Sunday at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:45 ng umaga. Medyo tanghali tayo ngayon kasi nga walang pasok. At nais kong mag-vlog patungkol dito sa yung nabanggit ko kahapon. Napanood ko doon kay Mr. Sa Totoo Lang To kahapon po ng alas 5 ng umaga. Nag-browse ako, ay may rally daw sa Senado. Yung mga BBM supporters magrarally sa Senado sa May 6 para papasukin na ang ICC. Yan po ang nakita kong balita kahapon doon kay Mr. Sa Totoo Lang To. At kagabi, napanood ko na naman ay diniscuss uli ni Insurrecto. Ayun, maganda yung discussion niya kay Attorney Ricky Tumuturgo. Ayan po. At ito nga ngayon ay gumawa ako kagabi ng outline para i-discuss ko naman. Gagamitin ko ang Biblia. Opo. Ang title ko po ngayon ay Rally sa Senado para papasukin ang ICC. Bukas ata magaganap yan o baka ay kasi 12 hours kami na kuan dito o 13 hours si delay. Ngayon magaganap yan dyan. At yan din ang inaabangan ko. Anong mangyari? Nakasulat po dito ay pro-Marcos vloggers. Mga vloggers ata o mga mga supporters mag-rally sa Senado para papasukin na ang ICC. Sa May 6 po ito magaganap. May 6, Monday. At ako ay sang-ayon dyan. Opo. Dapat yan, matagal na yan. Yung ICC na kung saan ay tinanggal mag-isa ni Duterte nung presidente siya, all alone, hindi ba? Siya lang nagtanggal. At ito naman mga Supreme Court na ito ay kinonsulta rin ito may sila sila Pangilinan, mga senador din na kinwestiyon yung pag-alis natin sa ICC. Ay ito na mga Supreme Court na ito ay ang sabi ay pwede daw as the chief architect of the government, sabi ng Supreme Court, pwede niyang tanggalin. Ay mali po yun. Mali po yun. Kung ang taong bayan ay sinasabi na tanggalin as chief architect, ay pwede yun. Kasi bayan ang humihiling Bayan ang humihiling noon kay Pinoy na tayo ay magpa-member na. Noong nakaupo si Pinoy, si Noynoy Aquino. Kaya, as the chief architect, ay siya ang namuno. Hindi ba?
O ay ngayon ay ito kay Kwan, mali po yung Supreme Court decision na yan na pwede daw. Ay ngayon, o sige nga kung ang gusto ng mga tao ay bumalik tayo. Adi nagsasayang lang tayo ng Kwan dyan, ng pundo. Hindi ba? At saka, isa pa, paano tayong tutulungan kung hindi tayo tumutulong sa ICC o sa international community? Sige nga, paano tayo tutulungan dyan sa problema natin sa West Philippine Sea? Kung tayo mismo ay hindi member ng ICC, sisilanan nila tayo. Hindi ba? O, paano yung mga OFW natin, lalo na dyan sa Europe? Kung tayo ay hindi member ng ICC, sisilangan po nila yan. Lalo na yung mga yung mga seafarers, yung mga seaman natin, ang dali lang nilang tanggalin yan. Sasabihin na kumuha ka muna ng training o kulang ang training, hindi ba? O, wala na sa ating mga utang, ay pauutangin ba tayo kung hindi tayo member? Ay ang nagpapautang sa atin ay usually ay galing ng Europe, mga countries dyan sa Europe. Hindi ba? No man is an island. Yan po ang tandaan natin na itinuturo pa yan sa ating high school. Itinuro sa amin yan, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay sa iyong sarili lamang. Hindi ba? Konektado ka. Opo. O kaya ay apektado ka kung ano man ang gagawin mo o ano man ang mangyayari sa mundo. Ganun po yan. Ay ito namang na Supreme Court na ito rubber stamp ito . Ang sinabi nila ay pwede raw tanggalin ni Duterte tayo sa ICC. Ay kung ayaw nga ng mga tao . As the chief architect, pwede yan kung overwhelming talaga na nakikita na yun ang kagustuhan ng mga tao. Pwede yan. On his own, pwede na. Kasi nga ay chief architect siya . Ay kung umaayaw ang mga tao, ay hindi pwede yan. Kaya nga ito ayan, magrarally. Pero bago ko umpisahan sa mga Bible verse, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga nanonood sa atin. O yung mga subscriber, o yung nagla-like, o yung mga nagko-comment. Ito po sila, batch number 1 po ito, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga. Ay salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock. Araw-araw po yan. At tinatalakay ko yung mga issue na ganito. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Galing yung anak ko at saka asawa ko dyan last week dyan sa Milano, Italy. Nagbakasyon sila 10 days. 3 sila. Si Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Sianlan, Elinita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki,
Placer E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Riz, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay nagsisikap na mag-vlog para sa inyo po at kayo po ang aking inspirasyon. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin o suportahan. Kasi nakikita ko po na mga totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divine Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Waldi Carbonell. Palagiin po natin o ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ang title po natin ngayon ay ito nga may rally na gaganapin dyan sa Senado. Rally sa Senado para papasukin ang ICC. Opo. At ako ay natutuwa dahil may ganyan. Opo. Ito pong pagbablog ko dito ay tumutulong ako sa mga naulila, sa mga namatayan o doon sa mga mahihirap na tao na ayaw nang pumunta sa husgado kasi alam nila walang mangyayari. Opo. Bilang tulong ko na ito na naghahayag ako ng aking itong stand o nagpapaliwanag ako at hindi lang po dito pati noon doon sa dyaryo, doon sa comment section ng mga dyaryo. Yang particularly diyan sa Philippine Daily Inquirer. Doon sa comment section po ay nagsusulat po ako doon patungkol dito diyan sa ICC. Isa yan sa subject matter ko. Opo. At yun nga, ako ay natutuwa dahil mayroong ganito. At palagay ko ito, lalaki po ito. Lalaki. Sang-ayon ako dun sa sinasabi ni Mr. Sa Totoo Lang To kasi yan din ang pinapanood ko na dadami pa yan at hinihikayat pa niya na yung mga namatayan, yung 30,000 plus na namatayan, ay ang dami niyan. Bawat probinsya mayroong ganyan O ay kung mag-ipon-ipon yan, ay malaking puwersa po yan.
At pati nga ito si kagabi, si Insurrecto, si Attorney Ricky Tumuturgo, tinatalakay din niya. Ganon din ang suggestion niya na yung mga biktima, yung mga namatayan na walang kalaban-laban, ay totoo nga siguro ng mga suspect sila o addict sila, pero na yan, yung papatayin yung buhay ng tao ay na yan, anarchy na po yan. Opo. Anarchy. Ay lalo na ganyan na may balita na ako naniniwala ako nung una ayaw kong maniwala pinapatay sila dahil kalaban sila o kumpetensya sila sa negosyo. Ayan po, yan po ang napakasakit po niyan. Opo. Kaya pala sila pinatay ay kalaban sa negosyo o kompetensya sa negosyo. O yun namang iba, katulad doon kay Kian de los Santos, pinatay yun dahil may kuta. Hindi ba? Gusto lang nilang makapasok sa kuta. Ayan po napakasakit po niyan. Opo. Na kahit wala kang kamalay-malay, ay kung gusto nila maging sikat, hindi ba? O ma-promote. O kaya ay yung nga may kuta, ay kawawa talaga yung mga tao. Ay bakit naman ginagawa ni Duterte yan? Ay ang purpose nga niyan ay gusto niya na palabasin na siya ay matapang, hindi ba? O siya ay walang kinatatakutan. Ayan po, pero tama ang sabi ni ni Waldi Carbonell numero unong yan, duwag. Duwag ang tawag niya dyan Oh. At mayroong naman siyang reason, hindi ba? May reason. Oh. Ay simple ay yang ganyan matapang lang siya dahil ang may inuutusan siya. Oh. Matapang lang siya. Mayroon nga akong nakadebate doon sa dyaryo ay safety na raw ang halimbawa yung mga Islam area natin o ganyan sa Divisoria o ganyan. Ay sabi ko nga sa kanya o sige nga kako, kung sino ang politiko na nag-claim na ganyan, sinong politiko na mag-claim ng ganyan, subukan niya na maglakad dyan sa mga iskinita dyan. Mag-isa lang niya, wala siyang bodyguard. O, sa gabi. Sige nga, kung talagang totoo na safety na, maglakad ang isang politiko na nag-claim na safety na, hindi makasagot maglakad siya ng walang bodyguard, walang baril. Ganun lang yan. Nakatulad ng ginagawa ng mga ordinaryo na tao. Hindi ba? Naglalakad dyan sa mga iskinita. Ayun lang ang namamatay yung mga walang kalaban-laban Hindi ba? Romans 12:2. Inuulit ko ako ay sang-ayon ako dyan na mag-rally at ipakita kay Duterte o kung sino man yung mga politiko natin na yung sumusuporta kay Duterte patungkol dyan sa yung mga panukala niya noon na patayin ang mga adik ay ito po ang ito po ang masasabi ko lang sa inyo itong tatlong verse lang ito itong una itong Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Ayan po.
May perfect will po ang Diyos eh. The perfect will of God is to save all people or mankind. Yan po ang perfect will ng Diyos. Wala nang iba. The perfect will of God is to save mankind from the slavery of the devil. Kasi nga gusto niya dalhin ang lahat ng tao sa impyerno. Yan po ang gusto ng demonyo. Opo, sa pagkakaalam ko, ang perfect will ng Diyos wala nang iba. I-save ang mankind. Ayan po. Kaya kung ang tao ay pumapatay ng pumapatay, ay papunta na po yan sa impyerno. At tuwang-tuwa po ang diablo dyan. Yung mga fallen angels, sila po yan. Matitrace natin po, ang diablo po ay yung mga fallen angels na nauna pa ata yan sa mga tao. Opo. Nauna pa yan sa mga tao. At sila ay pinalayas doon sa kalangitan. Kasi nga, mga fallen angels yan eh, o mga anghel sila dati yan eh, na nagrebelde sa Panginoon. 1/3 sila yan. 1/3 ng total angels. Kung ilan ang angels dyan sa kalangitan, ay 1/3 na pasama dyan. At itong mundo, napili nila ito eh. Isa ito sa napili nila na puntahan. Opo. Bakit? Ay mayroong tao eh. Ang gusto po na pinupuntahan ng mga diablo ay yung tao. Opo. Kasi safety po sila sa tao eh. Safety sila kasi ang tao hindi pwedeng agad patayin eh. Opo. May buhay ang tao ay ayaw nila sa sa ibang pupuntahan katulad ng kahoy o bato o mga hayop. Ayaw nila yan. O halaman. Ayaw nila yan. Gusto nila talaga sa tao. Manirahan. Ganon po yan. Ngayon ay sa ating pong pakikinig, tayo ay nare-renew. Sa ating pagmamasid o sa ating mga experience, natututo po tayo eh. Ang experience kasi is a good teacher. Nare-renew po ang ating mind. Kaya ang sabi po dito ay do not conform to the pattern of this world. Ano ba po ang pattern ng this world? Ayan nga, kayamanan, hindi ba? Ang gusto ng mga tao ay kayamanan o yumaman, hindi ba? O kapangyarihan. Yan po ang pattern of this world. Kasikatan, kapangyarihan, kayamanan. Yan po nababaliw ang mga tao. Baliw na baliw dyan. Kaya nga, pati nga West Philippine Sea, pwede nilang ibinta yan eh. Andali, hindi ba? Kunyari ay nung kapanahonan ni Gloria Macapagal Arroyo, ay gagawin natin na research, hindi ba? Ay hindi pa isasama ang oil. Ang i-research daw nila ay yung seismic, yung lindol, hindi ba? Para papayagan. Babaguhin lang nila ang salita para actually yan ay magre-research sila ng mga energy dyan, mga langis, mga gas, natural gas, ayan po, para kung nakita nila ay sa kanila na. Hindi ba? Sa kanila na yan kasi sasabihin nila, kami yan nag-research. Pero yung una, joint, hindi ba? Joint ang ang pinirbahan ni Gloria Macapagal Arroyo eh. Sa kasakiman po ng, aywan ko kung ilan ang ibinayad sa kanya dyan. Na ngayon ay sinabi ng Supreme Court na bawal yun o mali yun. Kasi nga, mayroon tayong UNCLOS na exclusive, hindi ba? Exclusive economic zone. From the title alone, nung batas, ay ganun po ang gumagawa ng batas ay.
Sa title na, andun na. Exclusive yan. Oh, kaya nga ang ginawa ay ang ginawa nila join. Oh, tinanggal pa yung exploration, research o kaya study. Ganun po katindi po ang tao. Ganun kasakim ang tao. Kaya nilang tanggalin ang isang word para palitan, para yun na yun, hindi ba? Oh, study lang po yan. Yun ang sasabihin nila, study. Pero ano ang kaibahan ng study sa exploration? Wala. Hindi ba? O sige po, ang sinasabi po dito ay be transformed in the renewing of your mind. Ayan po. Kung nakikita natin na mali yung ginawa ni Duterte na tinanggal yung ICC, ay dapat ay sabihin natin o mag-rally tayo. Tama yan. Mag-rally po tayo. Diyan sa Senado. Opo. O kaya diyan sa Liwasang Bonifacio. O. Yung mga teacher ata sa 17 magrarally sila sa DAPID Natanggalin na yan si Sara Duterte sa sa DAPID O. Tama yan. Kaya nga be transformed in the renewing of your mind. Kasi nakikita na natin na hindi naman talaga naglilingkod, hindi ba? O, namumuliti ka lang ay dapat tanggalin na yan. Isaiah 1:17, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Napakaganda po nito. Kumpleto itong Pero ang dami pong ganitong nakasulat. Kahit na sa New Testament, ang dami pong ganyan na nakasulat. Na kinopya ko ito kay Isaiah kasi yan po ang pinakamaganda. Ulitin ko lang po learn to do good or do what is good. Seek justice. O, hanapin daw yung justice o provide justice. O kaya ay kung ano yung justified, yun ang ipatupad natin. Yun ang ibig sabihin yan. O, rebuke the oppressor o ihayag o kung sino man yung oppressor na yan ay ikwan natin. Ihayag natin. The best way to fight corruption is to expose them. Nasa Biblia po yan. I-expose lang natin sila. Yan po. O rebuke them. Hindi ba? O ano pa? Defend the fatherless. Yung mga mahihina, yung mga naulila. Hindi ba? O dipinsahan natin. At ito ang pinakamahalaga. Itong plead for the widow. Yung mga namatayan o yung mga widow ay ito yung nabalo, hindi ba? Balo. O, kung ano yung dalangin nila, their prayer is justice, yun po ang i-prayer din natin. Oo. O i-rally natin dyan sa mga widow. Na-widow sila dahil pinagpapatay po yung mga asawa nila. Opo, dyan sa war on drug. Oh. Ayan po, hindi ba? Sa James 1:27, pure and undefiled, itataas ko lang po pure and undefiled religion before our God and Father is this. Ayan po ang sabi ni James. Nakapatid po ito ni Jesus Christ sa nanay. Pure and undefiled religion before God, before our God and Father is this, to care for orphans and widows in their distress. O, distress sila yan Kawawa sila O, namatayan sila hindi ba? O, naging fatherless sila o naging orphan sila at naging widow sila. Hindi ba? Kaya they are under distress.
o stress. Stress na stress sila, hindi ba? O, and to keep oneself from being polluted by the world. Ayan po. Kailangan umiwas tayo sa mapollute tayo ng takbo ng mundong ito. At inuulit ko lang na ang takbo ng mundong ito ay kayamanan, hindi ba? Gusto ng tao yumaman lahat eh. Kaya kahit ano gagawin niya yan, ay huwag po tayong sumunod dyan. Opo, kapangyarihan, yang ginagawa po ni Duterte, sasabihin ko na bakit siya nag-utos na ganyan, na pumatay ng pumatay. Kapangyarihan po ang gusto niya para lahat ng tao matakot sa kanya. Hindi lang intriga ang kinukuha niya, hinahasik niya. Pati yang ganyan, yang pagpatay na yan. Para matakot, para siya ang pinakamakapangyarihan. Ganun po yan. Pero nalilimutan niya ay power and authority belongs to God. Hiram lang yan kung sakali man na naging presidente siya o naging makapangyarihan siya, ay hiram lang yan. Opo. Ganun po yan. At yan nga, ay sang-ayon ako dyan sa rally, dyan sa Senado. Opo, nagtrabaho ako dyan. Dyan sa Senado, sa Senate transfer, taong 1996 ata, 97. As a project management team dyan sa Senate transfer. Member ako ng project management team. Under ko yung electrical. At nung bandang huli ay under ko na rin yung mechanical, yung aircon. Opo, kasi umalis na yung mechanical eh. Ay pinahawak na sa akin. Kasi lisensyado din ako ng mechanical engineering. Ayan po. Tama yan na mag-rally dyan sa harapan ng Senado. Opo, para mabulabog yung mga kwan dyan, yung mga senador natin, na ibalik na ang Pilipinas sa ICC. Opo. Kasi nga mali yung desisyon ng kwan na yan eh, yung Supreme Court, mali po yan. Napakamali yan. Hindi tayo mabubuhay ng mag-isa lang na wala tayo sa ICC. Hindi. Mahihirapan po tayo. Sinong tutulong sa atin dyan sa West Philippine Sea kung tayo ay patuloy na wala sa ICC? Isa lang ang sasabihin nila eh. Gusto nyo pala na tulungan kayo dyan sa gira nyo sa China eh. Ay bakit hindi nyo kami tinutulungan dyan sa ICC? Kayo lang ang tutulungan namin. Ganun lang sasabihin nila eh. Which is true, hindi ba? Nangyayari yan kahit na bata na tao eh. Yung bata, kailangan may mga alyansa din yan, hindi ba? May mga kaibigan din sila, hindi ba? Alangan naman na ikaw lang ang hihingi ng hihingi, hindi ba? Iyan po ang sinasabi ko at yan ang paliwanag ko. Binababa ko na ang paliwanag ko sa mga usapin ng pangbata para maintindihan natin ang ordinaryo ng nangyayari. Hindi ba? Aalis tayo sa ICC. Ay sino may gusto niyan? Ay si Duterte lang eh. Kasi akala niya makakalibre siya. Ay hindi. Mas lalo siyang nadihado dyan. Mas lalo siyang dihado dyan. Kasi iisipin agad ng mga prosecutor ay umalis ka eh kasi gusto mo ilibre ang sarili mo. Iisipin yun. Ay mas lalo siyang kakasuhan dyan. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sumama po tayo dyan sa ganyang mga panukala o mga rally na ibalik na o papasukin na ang ICC sa Pilipinas. Opo.
O sige po at dalangin ko po sa ating Panginoon na sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya, na hindi pabali-balintong o atras abante o flip-flop. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Salamat po ng marami.